meron po tayong tinatawag na heat cramps, heat exhaustion, at heat stroke. Unahin na natin i-discuss yung tinatawag natin na heat cramps. So basically, isa itong pulikat na ang cause or ang dahil is yung pagkawala ng mga electrolytes at tubig natin sa katawan. Kapag tayo ay pinagpapawisan, ang tendency is yung mga electrolytes, yung mga fluids natin ay lumalabas po ito. So isang senyales na ipinapakita ng katawan natin na tayo ay nagkakaroon ng dehydration sa pamamagitan ng heat cramps. Kaya po wag nating baliwalain yung mga pulikat na ating pong nararamdaman kapag tayo ay na-expose sa isang mainit na environment. Ano ang mga sintomas ng isang heat cramps? Aside doon sa pulikat or cramps na ating pong nararamdaman, ito po ay may kasama na pagpapawis, panghihina, at pagkahilo. Ano ang first aid tips natin sa mga taong nagkakaroon ng heat cramps? Unang-una ay alisin natin yung patient sa isang mainit na environment. Siya ay dali natin sa isang malilim, mahangin na lugar na kung saan ay makakapag-relax yung pasyente natin. Dahil walang silbi yung magiging first aid procedure natin kung hindi rin natin siya aalisin dun sa isang mainit na environment. Maaari nating painumin ng tubig or ng mga sports drink or yung mga electrolyte beverages yung patient natin. Nang sa gayon ay ma-replenish or mapalitan yung mga electrolytes na nawala sa kanyang katawan. Maaari din natin lagyan ng cold compress or ng yelo yung part na kung saan siya pinupulikat. Nang sa gayon ay mabawasan or mawala yung pain na nararamdaman ng pasyente kung saan siya parte ng katawan na pinulikat. Pwede din po nating i-massage yung apektadong bahagi. Pero pagka i-massage po natin to, yung marahan lamang po na pagmamassage. At panghuli po ay ina-advise din po natin na ang isang taong nagkaroon ng heat cramps ay huwag po munang magkaroon ng mga physical activities dahil po maaari pong maulit yung cramps na kanila pong naramdaman. Ang sunod naman po nating pag-aralan ay yung tinatawag natin na heat exhaustion. So ano po ba ito? Ang isa po sa ma-observe natin ay meron pong labis na pagpapawis. Meron din po siyang labis na pagkauhaw. Ganon din po, nakaka-experience siya ng pagkahilo, pananakit po ng ulo. At makakakita po tayo ng pag-iiba sa kanyang ugali or behavior, katulad ng pagiging irritable. At may mga cases din po tayo na pagka talagang hindi pa na-ALS, sa isang mainit na environment ang patient na uuwi sa pagkawala ng malay. Ano ang first aid tips natin for heat exhaustion? So unang-una, ganun din. Alisin natin sa isang mainit na environment ang pasyente. At ito ay dali natin sa isang mahangin at malilim na area. Maaari din nating luwagan yung kanyang mga damit, yung kanyang sinturon at sapatos upang siya ay makahinga ng maluwag at ng maayos. Pangatlo, kung ang patient is merong malay, ay maaari po natin na painumin siya ng tubig, ng mga electrolyte beverages or ng mga sports drink nang sa gayon ay ma-replenish yung electrolytes na nawala sa kanya. Maaari din po tayong maglagay ng yelo sa mga sensitibong bahagi ng katawan katulad ng leeg, kilikili at ng singit or groin area. Kung ang biktima natin ay walang malay, unang-una i-assess natin kung siya ba ay humihinga sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang dibdib kung merong itong rise and fall. Kung sakaling walang rise and fall, tayo ay magsagawa ng hands-only CPR. Kung siya naman ay merong rise and fall of chest at wala lang po siyang malay, makakabuti po na ilagay natin siya sa recovery position or itagilid po natin ang pasyente upang maiwasan natin na siya ay ma-choke sa sarili niyang laway. Dumako naman po tayo doon sa tinatawag natin na heat stroke. So ano po ba ang nangyayari sa katawan ng tao para ito ay magkaroon ng heat stroke? So katulad ng nasabi natin kanina, yung pagpapawis. So may kinalaman po ito sa heat stroke.
So sa mga pasyente na merong mga ganitong klaseng medical emergencies, ang nangyayari po dito is na impaired na or hindi na gumagana yung sweating mechanism ng katawan natin. So ang tendency po is hindi na po siya nagpapawis at hindi na rin po lumalabas yung init na na-absorb ng kanyang katawan. So ibig sabihin, nananatili lang po sa loob yung init at maaari pa po itong tumaas dahil patuloy pa rin po ito na nag-a-absorb. Ano naman po ang ma-observe natin sa pasyente o sa victim na merong heat stroke? So unang-una po ay labis na pagkauhaw na umaabot po sa punto na nanunuyo at nagbibitak-bitak na po yung kanilang mga labi at yung kanila pong dila. Ano pa po? Panunuyo ng mga balat. So wala po tayong pagpapawis na makikita doon sa pasyente. Walang pawis yung pasyente po natin. Ano pa? Makakakita din tayo na namumula yung kanilang mga pisngi. At meron din pong pagkahilo at pananakit ng ulo na nararamdaman. Then, nakakaramdam din po siya ng panghihina at pag hinawakan po natin siya is napakainit po nung kanyang temperature. At may mga cases na nawawalan po siya ng malay. Ano po ang mga first aid procedure na dapat nating tandaan para po sa mga heat stroke patient po natin? Unang-una ay ganun din po, alisin po natin siya sa nagkakos ng heat stroke niya. So alisin po natin siya sa isang mainit na environment. At siya po ay dali natin sa isang malamig, malilim at mahangin na lugar. Pangalawa, ang pinaka-importanting goal po natin dito ay mapababa yung kanyang body temperature sa pamamagitan po ng mga sumusunod. Malaking tulong upang mapababa ang temperatura ng katawan ng isang pasyente sa pamamagitan ng paglalagay ng towel na may yelo sa leeg, kilikili at sa singit or sa groin area. Kung may malay ang pasyente, ay maaari natin siyang painumin ng tubig o ng mga electrolyte beverages. Siguraduhin din natin na nakakahinga ang pasyente sa pamamagitan ng pag-o-observe sa rise and fall ng chest nito or sa pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib. Kung sakaling wala tayong ma-observe, ay immediately mag-apply tayo ng hands-only CPR. Kung meron naman po at wala pa rin siyang malay, ituloy lang po natin yung pagpapalamig sa kanyang katawan ng naka-recovery position or nakatagilid. Ngayon naman po ay i-differentiate natin or ano ang pinagkaiba ng heat exhaustion at ng heat stroke. So, simple lang naman po. Sa heat exhaustion is, ang ma-observe natin sa patient ay merong labis na pagpapawis. Sa heat stroke, wala po tayong pagpapawis na makikita. So, yun po ang pinakamadali na ma-observe natin sa patient natin sa pamamagitan ng pagpapawis. Ang heat exhaustion po at ang heat stroke ay parehas po na delikado para sa parte po ng pasyente. Ngayong panahon ng tag-init ay huwag po nating baliwalain ang mga sintomas na ating pong nararamdaman. Dahil ito po ay maaaring mauwi sa pagkawala ng buhay. Learn, practice, and survive. Angelo de la Paz, Training Officer ng UNTV News and Rescue. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver na magagamit natin, lalo na po ngayong panahon ng sobrang init at sobrang alinsangan upang tayo ay maging ligtas. Sana rin po ay wag nating ipagkakait ang mabuti sa kinaukulan kapag ito ay nasa kapangyarihan ng ating mga kamay na gawin. Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama ulit tayong matuto ng first aid at disaster preparedness. Dito lang sa Lifesaver. Magandang umaga po. Ako si Benedict Galasan.